ngayon ay isang pagsasalala na pinamagatang ang impyerno tatay. Oh, ano pagkain? Bakit? May binigay ka bang pambili sa akin? Hindi ka binigay mo ng cellphone sa Bebia! Di ba kinuha mo rin? Pinaginom mo? Saan mo tinatala? Siguro tinatala mo sa sugar mo, no? Ay nako, hindi no. Ako po, para lumabas stress ba niyo sa iyo? Ah, ganun ba, pare? Lumaya ka ba? Ay, hindi. Bakit tayo lumaya ha? Sige, sige, pare. Tingnan mo? Alam mo ikaw? Puro kasi nungaling na talaga lumalabas sa bibig mo! Akala ko ba hindi ka nasusugal? Hay nako, tumigil ka na nga, pagluluto na kita. Eunice, maghugas ka nga ng plato doon. Mare, magbayad ka na ng utang mo. 3 buwan na yun eh. Mare, pasensya na, maghahanap muna ako, mamaya na lang. Siguraduhin mo makakabayad ka. Oo, Teka, ikaw na lang maghugas ng pinggan. May kausap ako sa cellphone. Dali na, maghugas ka na. Hello? Hindi pa tulong sa assignment. Ano ba yan? Istorbo? Nakita na may kausap ako sa cellphone eh. Doon ka nga! Ay, patulong. Hay nako, umalis ka nga dyan. Ay, patulong. Hindi! Lumayas ka tao ko! Simuliyo ka kang bata ka? Abala sa kanyang cellphone at dahil ka-text niya si John at sila'y magkikita, dali-daling nagbihis si Eunice hindi para pumasok sa eskwela, kundi para makipagkita nga kay John. Hi girls! Kumusta na kayo? We're fine. Dito tayo. Dito siya dito. Oo nga, ikaw ang naging bad girl ka na. Lagi na lang kayo nakikita ni Chad. Di ka na pumapasok. Hay naku, ayos lang yun, no? Mga magulang ko nga walang pakialam sa akin. At least kayo dyan, nagiging masaya ako, di ba? Well, gusto mo yan eh. Hi, Tim. Paano, girls? Alis na kami. Tara, babe. Maghapong magkasama ang dalawa at hindi pumasok sa eskwela. Samantala, pinili naman si tatay sa mga kapare niya para makipag-inuman. Oh, mga pare, kumusta? Basta, pre. Tagay mo na. Nga pala, nakita ko yung anak mo kahapon ah. Anak ko, pare? Si Eunice, akala ko pa nag-aaral yun. Oo, pare. Bilib na bilib ako sa anak ko na yan. Talagang napakasipag mag-aaral. Talagang araw-araw pumapasok sa school. Bakit nakita ko may kasamang lalaki? Nakakapay pa nga eh. Nakakabay, pare? Saan? Yan sa may sogo. Pare, walang ganyanan ha. Ako pag hindi totoo sinasabi mo, kahit kung paano kita, yahi ka sa akin. Oo pare, kitang-kita ng dalawang mata ko. Lintik na bata na yan, mayayari sa akin pag uwi ko yan. O pare, isi ka na. Ako pare. Maghapong nakipag-inuman ang tatay kasama ang mga kumpare niya hanggang gumabi. Sa kabilang banda, si Alexis pagkagaling sa eskwela ay nagdota. Tinipid niya ang kanyang baon para may gamitin siya pag-computer. Wait! Wait! Talo ka na naman! Bayad! Oh, bukas ulit, pustahan. Ano naman? Sige ako. Hoy, hoy, bata! Sasagasawad ka, magpapakamatay ka ba? Anong pangalan mo? Demonyo po. Saan ka nakatira? Sa impyerno po. Ano? Saan? Pakiulit nga? Sa impyerno po. Sinong nanay mo? Si Impacta po. Sinong tatay mo? Demonyo po. Aba, nagpapatawa ka ba? Joke yun, nakakatawa ha. Ha ha ha. Tara na, uwi na kita. Susubatan ng kanyang anak ang kanyang nanay at aawayin pa ng kanyang asawang lasing.
hanggang sa naging magulo na ang lahat sa bahay. Nay! Nay! Oh, andyan ka na pala. Ano po? Sino kasama mo? Si Jan po, boyfriend ko. Uuwiin mo na yan, gabi na. Opo. Sige, baby. Nasaan na magaling mo na? Ayan, kadarating lang. Demonyo ka? Lasing ka na naman? Gabi-gabi na lang, ganyan ka. Lintik, ito ang gusto ko na nakapagagawa ha? Tapos naghahanap ka ng pagkain sa akin. Ang kapal mo, ha? Ano ba yan? Ang ingay-ingay, may kausap ako sa cellphone. Nag-aaway na naman kayo? Di ba kayo nagsasawa? Bastos kang bata ka! Alam mo ikaw, hindi ka naman totoong nag-aaral. Aba, may pakialam na pala kayo sa akin. Kayo ba nangalay na? Tingnan niyo ba mga ginagawa niyo? Hoy, huwag mo kami susumbatan. Anak ka lang namin. O kita mo? Ngayon ganyan ang sinasabi mo sa anak mo? Tingnan mo ba kung galing na lang ako? Bakit ikaw? Ano ba pag-uugali meron ka? Aba tumatapos ang tira sa akin? Ano ang problema mo? Bakit? Ano gusto mo? Ginahan mo nga ako? Puro kayo na si Pablo! Makalayas na mga tempianong bahay na to! Mare, lumabas, resistain. Hoy, magbayad ka na nga ng utang ko! Eh, lagi naman ganyan! Ngayon na, nakikita mo na mga ginawa mo? Kami mga anak nyo na makumayaan nyo. Mga bata pa lang kung may nangangailangan kami ng pagpapahal, pagkakaroon sa magulang mo, hindi nyo binigay sa amin to. Ginagawa nyo, ikaw nagsusunod ka. Si tatay, umiinom, ano mangyayari sa akin? Bahay na to, wala nang nangyayari. Baka layas na nga. Ikaw po. Ikaw po, Mare. Mare. Oh. Mare, ano nangyari sa'yo? Hirap na ako. Hirap na yung buhay namin. Gulong-gulong na yung pamilya ko. Hindi ko na kaya. Totoo ba talaga siya? Bakit ganito yung nangyayari? Mare, lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin may dahilan. Alam mo ba na mahal na mahal ka ng Panginoon ng iyong buong pamilya? Oo, may gagawin siya sa life. Bakit ganito? Hindi ko na kaya. Yung asawa ko, gabi-gabi na lang nag-aaway kami. Yung mga anak ko, napapabayaan ko na. Talaga bang mahal niya kami? Bakit ganito? Oo, mahal na mahal. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Kung ikaw at ang iyong buong pamilya, gagawin mong pinakasentro ang Panginoon, magkakaroon ng kaliwanagan sa iyong pamilya. Matatagpuan mo ang tunay na kaayusan sa iyong tahanan. Basta't magpakatagal ka lang. Alam mo ba, sa tagal ng pagmamahal ng Panginoon sa iyo, kaya kami na ba nito tayo tuwing ka namin sa next service namin? Kaya ka ng araw ka namin yan. Doon, masusubukan mo ang tuloy ang katugunan sa mga pagsubok na pinagdaraan natin. Di ba, please ka na, tara, sama ka sa atin. Sige, mahal. Sasama ako. At kagaya na lamang ng nasusulat sa Juan 3:16. Na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ito. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na kung sino man ang sa kanya'y sumampalataya ay di mapahamak
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng talatang ito? Hindi mo ba ang Panginoon dito upang mamili ng kanyang mga ililigtas? Hindi para sa akin, hindi para sa kanya, hindi para sa iyo, kundi para sa ating lahat. Minsan, nararamdaman natin na parang wala siya. Nagpapaisip tayo kung totoo nga ba siya. Pero ang totoo, nasa sa atin ang problema. Nakakalimutan nating lumapit sa Kanya. Hindi hadlang kung anong klaseng tao ka pa, kung gaano man kalaki ang iyong nagawang kasalanan. Walang pili-pili ang Diyos. Tandaan natin, sumisikat ang araw, hindi para sa mga mabubuting tao lang. Minsan nang nagpakumbaba ang Diyos at bumaba dito upang tayo Kanyang abutin. Kaya't sana, tayo naman ang lumapit sa Kanya. Diyos ko, maraming salamat po. Dahil pinatawad niyo ako sa lahat ng pagkakasala. Totoo ka pala. Patawarin niyo ako. Pinagtataas ko kayo. Ama, patawarin niyo po ang buong pamilya ko. Nagsisisi na po ako sa lahat ng mga nagawa ko po ng amali. Patawarin niyo po yung asawa ko. Nawa po, huwag niyo sa aking buong pamilya. Ama, nagsisisi na po ako. Huwag po ako ng sawa. Patawarin niyo po ako ang aking pamilya. Baguhin niyo po yung asawa ko. Isang maliwanag na umaga ang sumalubong sa pamilya. Pagising ng umaga, ang bawat isa ay masaya. Magkasundo na si tatay at nanay, at masaya rin ang magkakapatid. Sa bawat araw na lumipas, naging maayos ang pagsasamahan ng buong pamilya. Simula nung nakakilala silang lahat sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, maraming pamilya ang nihahalin tulad natin sa ating natunghayang pagsasalula. Kung lalapit lamang tayo sa Panginoon at magpakumbaba, ay mayroong maliwanag na pag-asa ng pagbabago sa bawat suwail at pasaway ng mga anak, sirang relasyon ng mga mag-asawa, at buhay na magulo at punong-puno ng kahirapan. Kayang-kayang baguhin ito ng Diyos kung Kanyang naisin. Ano pang hinihintay mo, kapatid? Tama na ang pag-iwas at tayo nang lumapit at magpakumbaba sa Kanya.